Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali po sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng mga avid listeners ng inyong programa na kagaya ko. Ako nga po pala si Steph, 27 years old at nakatira dito sa Taguig. Sumulat po ako sa inyo para hingin ang inyong opinyon at ng mga listeners tungkol sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko ngayon. May boyfriend po ako, si Marco. Nagkakilala kami dahil pareho ng floor at building ang mga kumpanya kung saan kami nagtatrabaho. Dahil palagi kaming nagkikita sa tuwing papasok sa kanya-kanya naming trabaho, ay naging magkaibigan kami. Hanggang di nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Malapit ako sa pamilya ni Marco, Popoy at Bea. Magaan ang loob ko sa kanila, lalo na sa Lola Luisa niya. Parang ang apo na ang turing sa akin ni Lola Luisa. Kaya rin kami nanatiling matatag. Ang relasyon namin ni Marco ay dahil botong-boto sa akin si Lola Luisa. Isa pa, para sa akin ay perfect boyfriend si Marco. Gwapo, hardworking, may pangarap sa buhay, mabait, at maalaga. Ano pa nga bang hahanapin ko sa isang boyfriend na kagaya ni Marco, di ba? Pero ang hindi ko malilimutang moment ng aming relasyon, Popoy at Bea, ay noong Valentine's Day ng year 2019. Happy Valentine's Day, babe. Happy Valentine's din, babe. Tara, pasok na tayo dito sa restaurant. Sigurado ka? Parang ang daming tao. May mauupuan pa ba tayo? Babe, ano ba akala mo sa akin? Hindi handa? Alam kong maraming mag-boyfriend na magde-date ngayong Valentine's Day, kaya nakapagpa-reserve na ako ng table natin dyan. Pati kakainin natin, advance order ko na. So ano, tara? Boy Scout talaga ang boyfriend ko, laging handa. Okay, sige, tara na. Ito, babe, mapo ka na rito. Sige, salamat, babe. Ito nga pala. Flowers for you. Oh, babe. Thank you. Nagustuhan mo ba? Babe, kahit naman hindi mo ako bigyan ng bulaklak, ayos lang sa akin. At nakakapagtaka lang, babe, ha? Bakit? Sa almost 3 years nating magkarelasyon, never naman tayo nagde-date pag Valentine's. Kasi ang daming tao nga at saka busy tayo pareho sa work. Pero bakit ngayon? Nandito tayo at nagde-date on a Valentine's Day. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Natutuwa nga ako sa totoo lang. Kasi first time natin gawin to. Masaya pala talaga at nakakakilig din ang date pag mismong araw ng Valentine's Day. Kaya nga talagang pinilit kong makabook tayo ng restaurant na to para this year, mismong Valentine's Day ang date natin. Hindi February 15 or 13. Thank you, babe. Wala yun, babe. Tsaka, Steph, gagawin kong special ang araw na to para sa'yo. Para sa atin. Gusto ko lang din makabawi sa'yo sa mga taon na nagdaan na hindi natin sineselebrate yung Valentine's Day. Here's your cake, sir. Ma'am. Thank you. Babe, sige na. Buksan mo na yung cake. Ha? Bubuksan agad? Hindi ba pwedeng mamaya na lang natin kainin to? Babe, sige na. Huwag na matigas ang ulo. Buksan mo na. Sige na, i-record ko yung pagbubukas mo ng cake. Oh, okay. Teka, Marco. Ano tong nasa ibabaw ng cake? Sing-sing ba to? Steph. Babe, for almost 3 years na magkarelasyon tayo,
Sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon ko lang masasabi na ikaw at ikaw lang yung mahal ko. At noon pa man, alam ko na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. At ngayon, nakakasiguro na ako na ito na yung tamang oras. Kaya Steph, ito ako ngayon, lumuluhod sa'yo para tanungin ka. Steph, babe, will you marry me? Marco naman eh. Steph, please, sagutin mo naman yung tanong ko. Sige na Marco, tumayo ka na dyan. Isuot mo na tong singsing sa daliri ko. Teka, ibig bang sabihin yan? Oo Marco, pakakasalan kita. Talaga? Wala nang bawian ha? Kapag di mo pa sinuot tong singsing sa daliri ko, baka magbago pa isip ko. Yes! Hoy, kayo dyan. Ikakasal na kami ng babe ko. Ikakasal namin. Ay, kuya, imbitado ka sa kasal namin ha. Pati kayo, lahat kayo nandito, invited kayo. Saya. Yes. Marco, ikaw talaga. Sige na, isuot mo na yung singsing na yan sa akin. Opo, eto na po. I love you. I love you too. Steph, alam mo ba, itong singsing na to, ito yung original na wedding ring ng lola ko. Mula nung mamatay ang lolo ko, pinasa ni lola kay papa yung singsing. Talaga ba? Oo, kaya parang naging family heirloom na namin yan. Yan din yung ginamit ng papa ko nung nag-propose siya sa mama ko. Lola Luisa, nandito na po kami ni Steph. Oh, Marco, Steph, mabuti nakadalaw pa kayo. Akala ko malilimutan nyo na ako dahil Valentine's Day eh. Mano po Lola Luisa? Lola, pwede ka ba naming malimutan? Siyempre naman po hindi. Kasi may papakita po kami ni Steph sa inyo. Siya nga ba? Ano yon? Tada! Oh, Diyos ko. Ayan na ba yung singsing ko? Ito nga po Lola. Ibig sabihin ba niyan engaged na kayo? Opo. Opo. Abay, congratulations. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya para sa inyong dalawa. Salamat po. At Steph, talagang bagay sa iyo yung singsing na yan. Alam mo ba, sa lahat ng naging kasintahan nitong apo kong si Marco, ikaw ang pinaka-nagustuhan ko. Lola Luisa naman, pinapataba niyo puso ko. At alam mo ba, ilang beses nang hiningi sa akin ni Marco yung singsing na yan eh. Binalak niyang mag-propose sa nobya niya noon na si Valerie. Aba, hindi ko binigay. Ang sabi ko ayaw ko dun kay Valerie. Lola naman, huwag mo na yung kwento, nakaraan na yun eh. Buti na lang at hindi ko binigay sa iyo yung singsing na yan. Kita mo, iniwan ka lang ni Valerie. Iba talaga ang kutob ko sa babaeng yun eh. Kaya hindi ako pabor dun sa inyo. Wala po Lola. Lola knows best. Lola knows best talaga. Kaya kahit nagmakaawa ka pa noon na hiramin mo sa akin para mag-propose kay Valerie, nako, nagmatigas ako sa'yo kahit ikaw ang paborito kong apo. Kaya nga po nung sinabi niyo si Steph na yung pakasalan ko, pinakinggan ko na kayo eh. Aba, dapat lang. Alam kong matinong babae itong si Steph at mahal na mahal ka. Kaya natutuwa ako na ikaw ang gustong pakasalan ng apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola Luisa. Iingatan ko po tong singsing nyo. Aba, kailan nyo ba balak magpakasal? Lola, kaka-engage pa lang namin ngayong araw, hinahinay lang naman. Nako, hindi na ako bumabata ha? Magpakasal na kayo habang buhay pa ako. Lola, wag naman kayong magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas nyo pa. Pero hayaan nyo, mamadaliin ko na po tong apo nyong si Marco para pakasalan ako. O, ayan ha, apo. Buti pa tong si Steph. Gusto ko agad makasal kayo. Patingin nga ulit ako ng singsing iha. Ito po, Lola. Ikaw ang gusto kong magsuot talaga niyan. Kasi alam kong mabait ka at aalagaan mo ang apo ko. At bagay na bagay sa'yo, iha. Salamat po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po tong singsing nyo. Singsing mo na yan, iha. Bigay ko na yan sa iyo ng apo ko.
Popoy at Bea, sobra akong na-touch nang ginamit nga ni Marco ang engagement ring ni Lola Luisa para mag-propose sa akin. Pakiramdam ko kasi noon para bang opisyal na bahagi na ako ng pamilya niya. Kasal na lang ang kulang. Idagdag mo pa na masayang-masaya din si Lola Luisa nang makita niyang suot ko na ang singsing niya. Plinano namin magpakasal ni Marco ng May ng 2020, kasabay sana ng 4th anniversary namin. Kaso, alam naman natin kung anong nangyari sa buong mundo noong taong 2020. Nagkaroon ng COVID-19 pandemic. May mga kaibigan at kakilala kami na namatay dahil sa COVID. At sa kasamaang palad, isa si Lola Luisa sa mga namatay dahil sa COVID. Sobrang lungkot ko noon nang pumanaw si Lola. Mas lalo naman ang sakit na nararamdaman ni Marco at ng pamilya niya. Dahil sa pagpanaw ni Lola Luisa, minabuti muna namin ni Marco na ipagpaliban ang pagpapakasal. Oh babe, ikaw na pala yan. Gutom ka ba? Gusto mo ba kumain na tayo? Okay lang babe, mamaya na lang. Medyo pagod lang ako. Parang ang matamlay ka. Busy ka ba ngayon sa work? Steph, ano kasi, ang totoo niyan, natanggal ako sa trabaho. Ano? Teka, bakit? Alam mo naman, medyo bagsak yung kita ng kumpanya dahil sa pandemya, kaya kailangan nila magbawas ng tao. Isa ako sa natanggal. Bakit ka nasama? Maayos naman performance mo, di ba? Tsaka matagal ka na sa kumpanya na yon. Tinira kasi nila yung mas mabababa yung sweldo para makatipid. Kaya kaming mga matatagal na sa kumpanya, kami yung tinanggal. I'm sorry sa nangyari sa'yo, babe. Hayaan mo makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Hindi ko alam kung pinaparusahan ba ako ng Diyos o ano eh. Namatay si Lola Luisa dahil sa COVID. Kailangan natin i-postpone yung kasal dahil sa COVID. Tapos ngayon, natanggal pa ako sa trabaho. Babe, alam kong masakit ang mga nangyayari. At naiintindihan kita. Kahit ako nasa kalagayan mo, ganyan din mararamdaman ko. Pero magtiwala ka lang sa Diyos. May dahilan ng lahat bakit nangyayari to. Isipin mo na lang, may magandang plano si Lord para sa'yo. Hindi ko alam, Steph. Puro kamalasan yung nangyayari sa akin ngayon. Nandito lang ako para sa'yo. At alam kong ginagabayan ka ni Lola Luisa kung nasan man siya ngayon. Pero Steph, nag-aalala lang ako. Ngayong wala na akong trabaho, paano yung pamilya ko? Alam mo naman ako yung breadwinner, paano tayo? Huwag mo muna akong isipin. May trabaho pa naman ako. Ako muna ang bahala sa atin. Ako muna magbabayad ng upa natin. Tutulungan din kita makahanap ng trabaho. Magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan natin. Babe, salamat sa pag-unawa. Marco, alam mo namang nandito lang ako. At alam kong gagawin mo rin to sa akin kapag ako yung nasa sitwasyon mo. Babe, may naisip lang ako. Pero hindi ko alam kung papayag eh. Ano yun? Paano kaya kung isangla natin yung singsing ni Lola Luisa? Ano? Babe, wag! Baka multuhin ka ni Lola Luisa pag ginawa natin yun. Tutubusin naman natin bago marimatay. Babe, please. Huwag ka mag-alala. Di natin kailangan isang lang singsing. Di tayo kukulangin, okay? At ayos lang sa akin na ako muna ang gagastos para sa ating dalawa. Ang pamilya mo muna yung isipin mo. Sa bagay, may punto ka. Papatay ako ni Lolo kapag sinangla ko yung singsing niya. Dahil medyo down ka ngayon, ipagluluto kita ng paborito mong sinigang para masiyahan ka naman kahit papano. Talaga ba, babe? Naku, salamat ah. Swerte ko talaga sa'yo. Kaya pati si Lola, ikaw yung gusto mo pang asawa ko sa lahat ng babaeng pinakilala ko eh. Kaya huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat. Talaga pare? O sige, game ako dyan.
Paano ba? Kaso, pare, mukhang malaking halaga yata yan eh. Sige, tanong ko muna sa girlfriend ko ah. Balitaan na lang kita. Sige, bye. Oh, sino yung kausap mo? Si Tony, yung katrabaho ko dati na nag-resign last year. Bakit daw, inaalok ka ba ng trabaho? Mas maganda pa ang inalok niya eh. Ano? Babe, inaalok niya ako mag-invest sa negosyo niya. Anong negosyo? Balak ni Tony magtayo ng restaurant at gusto niya akong sumosyo. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, kausapin muna kita. So, ano babe? Anong tingin mo? Mukhang okay naman, di ba? Babe, ano kasi, hindi naman sa dinidiscourage kita pero pandemya pa kasi ngayon. Alam mo naman na ang daming nagsarang negosyo. Kahit ilang restaurant, nagsara din. Kaya tingin ko hindi magandang panahon ngayon para pumasok sa negosyo. Pero babe, wala namang masama kung susubukan. Tsaka tiwala naman ako dyan kay Tony. Sabi niya, pag daw natayo na yung restaurant, hindi kami malulugi kasi pagkain yun. Alam mo naman, kahit ngayong pandemic, essential need ang pagkain. Kaya hindi talaga malulugi to. Magkano daw ang kailangan mong i-invest? Yun nga babe medyo malaki. 10,000? Babe, kapatawa ka ba? Wala nang mararating yung 10,000 ngayon. So magkano nga? Mga 25,000 yung pinakamababa. Pero plano ko sana mga 30,000 eh. Marco, medyo malaki nga yan. Saan ka naman kukuha ng pera kung plano mong sumosyo kay Tony? Kaya babe, gusto sana kitang kausapin tungkol dun. Kung pwede muna akong humiram sa'yo ng 30,000. Ano? Babe, alam ko nakakahiya, pero kasi malaking tiwala ako dito sa restaurant business ni Tony. Hindi naman ako susugal ng ganito kung hindi ako sigurado di ba? Pero babe, malaki yung hinihingi mo. Tsaka hindi ko kilala si Tony. Pero kilala ko siya, tiwala ako sa kanya. Tsaka pag naging successful to, mas malaki pang babalik sa atin, hindi lang 30,000. Hindi naman sa nega ako, babe. Pero paano pag nag-fail ang negosyo nyo? Pangako babayaran pa rin kita kahit anong mangyari. Pero ngayon, Steph, please, pagkatiwalaan mo muna ako. Hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin eh. Ginagawa ko rin to para sa future natin. Subukan mo kayang mag-loan sa bangko. Babe, hassle magpa-approve ng loan sa bangko tsaka tatagayin ako sa interest rate. Tsaka paano ako makakapag-loan? Wala akong trabaho ngayon. Pag-isipan ko muna, Marco. Wala ka bang tiwala sa akin, babe? Hindi naman sa ganun. Kaso masyadong malaki yung hinihiram mo. Tsaka binabudget ko rin ang pera ko para sa atin at sa pamilya ko din sa probinsya. Naintindihan ko, babe. Sabihan na lang kita. Popoy at Bea, talagang pinag-isipan ko ng mabuti kung pahihiramin ko ba si Marco ng pera. Hindi naman kasi biro ang halaga na hinihiram niya. Isa pa, nagtatabi din ako ng pera para sa pamilya ko sa Dumaguete. Kapag kasi pinautang ko si Marco ng malaking halaga, magagalaw ko rin ang ipon ko para sa pamilya ko. Wala na kasi akong tatay, Popoy at Bea. May dalawa pa akong kapatid na kambal sa probinsya na pareho pang nag-aaral. Si nanay ko naman ay hindi ganong kalaki ang kinikita sa pagtitinda niya ng mga pagkain sa maliit niyang karinderya. Pero mas nanaig ang tiwala ko kay Marco kaya pinautang ko na rin siya ng halagang kailangan niya. Naisip ko, matyaga naman si Marco at tiwala ako na makakabawi din siya. Tiwala ako sa kakayahan niya. Naniniwala rin ako sa sinabi niyang mapapalaki niya pa ang perang inutang niya sa akin. At tiwala ako na babayaran niya rin ako kapag nakabawi na siya. Bilang isang girlfriend, dapat suportahan ko si Marco sa mga gusto niyang gawin. Kasi alam kong ginagawa niya rin naman ito hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa future namin. Pero sa kasamaang palad, Popoy at Bea, nalugi ang restaurant na negosyo nila. Wala pang 2 buwan ay nagsara na ito. Konti ang naging customers dahil syempre pandemya pa. Binalaan ko si Marco pero hindi siya nakinig sa akin noon. Pero sabi ko sa sarili ko noon, baka nga naman maging successful siya sa business venture nila ni Tony. At ako ang mali. Pero hindi ko sinumbatan si Marco noon kahit na gusto ko. Sabi ko noon sa sarili ko na bilang girlfriend, kailangan kong suportahan si Marco, hindi lang sa tagumpay, kundi maging sa pagkatalo. At tiwala ako, Popoy at Bea, makakabawi ulit si Marco.
Sorry babe. Sana pala nakinig ako sa'yo noon. Ako talaga. Wala na akong ginawang tamang desisyon sa buhay ko eh. Hayaan mo na babe, nangyari na eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sumusubok ka lang naman. Pero babe, paano yung utang ko sa'yo? Huwag mo munang isipin yun, okay? Pera lang yun, mababawi rin natin yan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Para na lang lahat ng gagawin ko walang tumatama eh. Pagsubok lang yan, Marco, malalampasan mo rin yan. Tsaka nandito naman ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Katuwang mo ko. Salamat Steph ah. Kasi kahit napalpak akong tao, hindi mo ako iniiwan. Huwag mo nga sabihin yan, hindi ka palpak. Makakabawi ka rin, tiwala ako sa'yo. Salamat sa tiwala. Babe, nga pala, nakausap ko yung tita ko sa Amerika, si Tita Melba. Oh, si Tita Melba, kamusta na pala siya? Ayos naman siya. Nagtatanong kung kailan daw tayo kakasal nang makauwi daw siya. Sabi ko, hintayin muna natin yung babanluksan ni Lola. Pero ayun nga, wala pa tayong solid na plano kung kailan tayo magpapakasal. Tsaka, ano bang klaseng kasal yung gusto mo? Babe, sa totoo lang kasi, ang hirap magplano ng kasal ngayong pandemic pa. Ang dami pang restrictions at lockdown. At pareho nating gusto na marami tayong ma-invite na mga kamag-anak at kaibigan natin. Kaso hindi natin sigurado kailan pwede mag-gathering. Kaya nga yun nga din yung sabi ko kay Tita Melba. Tapos babe, may inaalok din siya sa aking trabaho. Kaibigan niya daw yung may-ari. Talaga? Ayun naman pala baby. Mabuti yun. Tagasan yung kaibigan niya. Dito ba sa Pilipinas? Hindi babe, sa Amerika din. Anong sabi mo kay Tita Melba? Sabi ko, kausapin muna kita. Kasi sabi rin naman niya kung tatanggapin ko yung trabaho, pwede raw kitang isama. Talaga ba? Oo babe, baka layan mo yun. Baka nga wala sa Pilipinas yung swerte ko. Baka nasa abroad. Malaki din daw yung sasahurin ko dun. Doble ng kinikita ko sa dati kong trabaho dito sa Pilipinas. So, anong tingin mo? Babe, ano kasi, hindi kaya mahirapan tayo pag nasa ibang bansa tayo? Alam mo naman, kapag nang ibang bansa ka, parang balik ka ulit sa simula. Doon naman si Tita Melba para tulungan tayo eh. Alam ko naman yun. Pero syempre, hindi naman palagi aasa tayo sa tita mo. Siya naman yung nag-alok na pumunta tayo dun. Pwede ka pa nga sumama, di ba? Pero babe, hindi ko nakikita yung sarili ko natitira sa ibang bansa eh. Maganda ang takbo ng karir ko dito sa Pilipinas at maayos ang kinikita ko. Isa pa, nandito ang pamilya ko at ayokong malayo sa kanila. Oo, may maganda kang trabaho dito sa Pilipinas, pero paano ako? Lahat na nangyayari sa akin dito, lagi akong pumapalya eh. Babe, gusto ko lang naman subukan yung alok ni Tita Melba. Baka nga nasa ibang bansa yung kapalaran ko. Hindi mo ba ako kayang suportahan dito? Hahayaan kitang magdesisyon dyan. Tungkol sa alok ng tita mo. Maiwan muna kita, pasok lang ako sa trabaho. Nandito na ako. Marco? Oh babe, ginabi ka yata. Maraming pinagawa boss namin eh. Eh ikaw, kumusta araw mo? Ayos lang naman. Tinawagan ulit ako ni Tita Melba. Nagtatanong na kung ano daw ba yung desisyon ko. Sabi ko balitaan ko siya bukas. Kasi gusto muna kahit nakausapin ngayon kung hindi ka pagod. Ayos lang ako babe. Tsaka kailangan naman talaga nating pag-usapan yan. Nakapag-desisyon ka na ba? Babe, honestly, gusto ko talagang subukan yung kapalaran ko sa Amerika. Maganda raw kasi talaga yung opportunity doon, tsaka malaki yung kikitain. Pero babe, hindi ako tutuloy kung hindi mo talaga gustong sumama. Babe, kung yan ang pasya mo, sige, susuportahan kita. Teka, ibig bang sabihin, pumapayag ka na mag-abroad tayo? Teka, isasabihin ko na kagad kay Tita Melba. Teka, anong oras na ba sa Amerika? Baka gising na yun, i-video call natin. Teka babe, ang ibig kong sabihin sa suporta, payag akong mag-abroad ka, pero hindi ako sasama sa'yo. Ano? Pero babe, alam kong gustong-gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, kaya ayokong maging hadlang sa desisyon mo. Pero babe, gusto ko kasama kita. Babe, ayokong akong makapigil sa pangarap mo. Kung nakikita mo na magiging masaya at successful ka sa Amerika, sige lang.
Susuportahan kita. Pero sana maintindihan mo din na masaya na ako dito sa Pilipinas at suportahan mo din ako sa desisyon ko na manatili dito. Naintindihan ko, Steph. Ilang taon ka lang naman doon, di ba? Tapos uuwi ka rin dito sa Pilipinas. Ang alam ko, ganun nga. Pwede rin naman kitang dalawin doon para makapamasyal ako, di ba, babe? Oo, babe. Ililibot kita sa buong Amerika kapag nagpunta ka dun. Babe, tiwala ako na babalikan mo ako dito sa Pilipinas. At kaya kitang hintayin pagbalik mo. Hindi ko na ba talaga mababago yung isip mo? Hindi pa sa ngayon, babe. Pero malay natin maisipan kitang sundan sa Amerika kapag sobra kitang na-miss. O kaya maisipan mong bumalik sa Pinas kapag nilamig ka doon at mamiss mong kayakap ako. Alam mo talagang hindi kita matitiis eh. Hayaan mo. Pakiramdam ko talaga nasa Amerika na yung tagumpay ko. Tiwala naman ako sa'yo, babe. Babalik ako dito sa Pilipinas na successful. At pagbalik ko, pakakasalan kagad kita. Kasi alam kong kukulitin ako ni Tita Melba pag nasa Amerika na ako eh. Isa pa naman yung tita ko na yun sa excited na makita tayong ikasal. Sunod kay Lola Luisa. Nakakamiss din ng Lola Luisa mo, no? Sayang lang at di niya tayo nakita na ikasal. Hayaan mo. Nasa iyo naman yung singsing na binigay niya eh. Para na rin natin siyang kasama dahil sa engagement ring na yan. Totoo. Sana masaya si Lola Luisa kung nasan man siya ngayon. Nga pala, kailan ka daw pwedeng pumunta sa Amerika? Baka sa isang buwan. May kailangan lang kaming ayusin ng mga papeles. May US visa naman ako eh, kaya mas madali na sa akin makapunta doon. Sa isang buwan na pala agad? Oo, kaya gusto ko sanang sulitin natin yung mga oras na magkasama tayo dito ngayon, babe. Bukas nga ako. Sige na nga. Sarap naman nun. Usyo, bolero. Nga pala, babe. May gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Sure, ano yon? Ano kasi, hindi daw masasagot ni Tita Melba yung pamasahe ko papuntang Amerika. Okay. Nakakahiyaman pero pwede ba akong makahiram ulit sa'yo ng pera para pang airfare ko? Pasensya ka na, babe. Wala naman ako ibang malalapitan kundi ikaw lang eh. Huwag ka na mahiya, girlfriend mo ko. At sabi ko naman sa'yo, susuportahan kita dyan sa pangarap mo. Swerte ko talaga sa'yo, babe. Napaka-supportive mo talaga. I love you, Steph. I love you too, Marco. Popoy at Bea, hindi ko man gustong umalis si Marco ay hindi ko naman siya magawang pigilan. Ayokong pigilan siya sa gusto niyang gawin dahil lang sa akin. Naisip ko, wala namang masama sa gagawin niyang pagpunta sa Amerika. At isang paraan ng pagpapakita ko ng suporta ko kay Marco ay ang pagpapautang ko ng 35,000 pesos para sa airfare niya papuntang Amerika. Noong una ay gusto niyang utangin sa akin ang buong halaga ng airfare niya na umabot ng mga mahigit kumulang na 80,000. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang sagutin ang ganong kalaking halaga. Mabuti na lang at may iba pang mga kamag-anak na nagpautang sa kanya nang natitira niya pang kailangan na pera. At makalipas nga ng isang buwan ay lumipad si Marco papuntang Amerika. Nung mga unang buwan ni Marco sa Amerika ay halos araw-araw kaming nagkaka-video call, Popoy at Bea. Pero dahil sa time difference at pareho kaming naging busy sa kanya-kanya naming trabaho, ay naging matumal ang pag-uusap namin. Halos nawalan kami ng oras sa isa't isa. At isang araw habang nagvi-video call kami ay pareho naming na-realize na may mga nabago na sa relasyon namin. Na pareho na kaming nanlamig sa isa't isa. At doon namin napagpasyahan na maghiwalay. Akala namin ay magagawa namin ang long-distance relationship kasi palagay kami na matibay naman ang pundasyon ng aming relasyon. Pero iba pala talaga kapag magkalayo kayo ng lugar at magkaiba pa ng oras. Pero naghiwalay kami ni Marco in good terms, Popoy at Bea. Mutual ang naging desisyon ng paghihiwalay namin. Wala kaming galit o samaan ng loob. Naghiwalay kami na may respeto pa rin sa isa't isa. Kasi kung tutuusin, maganda naman ang pinagsamahan namin noong kami pa. Sadyang pareho lang kaming nanlamig sa isa't isa
mula na nagkalayo kami. Alam ko pareho kaming nasaktan ni Marco sa sinapit ng relasyon namin. Pero ganun talaga siguro ang kapalaran. Hindi kami ang nakatakda hanggang dulo. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, engagement ring. Popoy at Bea, lumipas ang isang taon ay isang matinding dagok ang dumating sa akin. Taong 2021 ay tinamaan ng COVID ang nanay ko at sa kasamaang palad ay hindi siya nakaligtas. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ni nanay. Pero kailangan kong magpakatatag para sa mga nakababata kong kapatid. Dahil wala na kaming mga magulang, ako na lang ang aasahan nila. May dalawa akong kapatid na kambal na nag-aaral pa sa college sa probinsya namin sa Dumaguete. Masisipag po ang mga kapatid ko. Katunayan ay parehong may mga racket o part-time job ang mga kapatid ko para makatulong din sa gastos ng pamilya. Nung nabubuhay pa pareho ang mga magulang namin. At para na rin sa panggastos nila sa mga kailangan nila sa university. Hindi rin man masyadong humihingi ng pera sa akin ng mga kapatid ko. Sapat na raw ang pinapadala ko sa kanila buwan-buwan. Pero, isang araw, Hello? Hello, Ate Steph. Oh, Stephen, kamusta? Ayos lang naman, ate. Oh, napatawag ka. Okay ba kayo dyan ni Sofia sa Dumaguete? Ayos lang naman kami. Pero, kasi ate, ayoko sanang abalahin ka sana dito, kaso ikaw lang matatakbuhan ko eh. Ano ka ba, Stephen? Huwag kang mahiya sa akin. Ate mo ko. Tayo-tayo na lang magkakapatid ang magtutulungan, di ba? Pero ano bang tulong kailangan mo? Titingnan ko kung kaya ko. Ate, kailangan namin ni Sofia ng pambayad ng tuition fee this year. Pareho kasi kaming natanggal sa pinagpa-part-timean namin na restaurant. Nagbawas ng tao eh. Ano? Kaya ayun, pareho kaming kapos ni Sofia sa pambayad namin ng tuition fee. Kaya ako tumawag kung pwede sana makahiram muna ng pera pambayad namin ng tuition. Ayos lang naman, pero magkano ba tuition nyo? 60,000 ate. 30,000 kami ni Sofia. Ano? Ganun nakalaki ang tuition nyo? Ayos lang ate kung di mo kami pautangin. Alam naman namin ni Sofia na malaking halaga itong hinihiram namin eh. Pwede naman munang tumigil yung isa sa amin ng isang taon. Hindi, Stephen. Nagulat lang ako na gano'n na pala kamahal ang tuition fee pag college. Oh, sige, gagawan ko ng paraan, okay? Salamat, Ate Steph. Thank you talaga. Mag-iingat kayo lagi dyan ng kambal mo, okay? Kumusta mo na lang din ako kay Sofia. Oo, ate. Salamat talaga. Sige na, Stephen. Magtatrabaho na muna ako. Tawagan na lang kita mamaya, okay? Sige, Ate Steph. Bye-bye. Bye. Ay, saan ako kukuha ng 60,000 ito? Oh, Steffi, dear. Monday pa lang. Bakit mukha ng Biyernes Santo yung face lock mo? May problema ba? Ay, Johnny, oo, malaking problema. Ay, bet ko yung mga ducks. Charot. Pero seriously, anong issue natin, te? Tumawag yung mga kapatid ko sa Dumaguete. Oh, yung kambal ba yan? Oo, nangihiram ng pera pang tuition. Magkano daw hinihiram? 60,000. Diyos ko, Lord. Ganyan na ba kalaki yung tuition ng college? Exactly. Ganyan din reaction ko nung sinabi sa akin ng kapatid ko kung magkano yung hihiramin nila. May kambal na problema ka pala, Sisi. Hindi ko alam saan ako kukuha ng 60K, Junie. Masyadong malaki yun. May naisip ako, te. Ano? What if ibenta na lang natin ang katawan natin? Total mukha naman tayong fresh pa. Baliw, puro ka talaga kalokohang bakla ka. Ikaw kasi, ang seryoso mo masyado. Chill ka lang, te. Gusto ko mang mag-chill, di ko magawa dahil sa problema ko. Well, wala ka bang alahas na pwedeng isangla o ibenta muna? Alam mo namang hindi ako mahilig mag-alahas. Sabagay. Pero teka, naaalala ko last year may suot kang diamond ring, di ba? Yung engagement ring yun ng ex-boyfriend mong si Marco? Oo, bakit?
tingin ko okay sana yung singsing na yun. Mukhang malaki yung halaga nun eh. Kaso feeling ko na ibalik mo na yun sa kanya mula nung nag-break kayo, no? Actually, Junie, hindi ko pa na ibabalik sa kanya yung singsing. Talaga ba? Nasa Amerika pa kasi yun. Paano ko maibabalik, di ba? Yun naman pala eh. Perfect! Bakit hindi mo muna isangla? Kaso baka barating ka lang ng mga pawn shop. Alam ko na. May friend akong mahilig bumili ng mga antique na mga singsing. Bet mo bang ibenta sa kanya? Baliw, hindi naman sa akin yung singsing. Ibabalik ko rin yun pag nakauwi na si Marco. Sa bagay. Ang pangit nga naman pag ibebenta mo yung singsing ng ex-jowawa mo. Tapos, pamana pa ata yun sa kanya ng mga ninuno niya. Tumpak! Kaso, saan ka huhugot ng 60K, te? Baka naman may nagkautang din sa'yo dati na di mo pa nasisingil. Wala ka bang naaalala na may jutang sa'yo na madako? Wala akong maalala na may utang sa akin. Maliban lang kay... Oh, natigilan ka ata dyan, ante. Junie, bigla akong naalala. May utang pa pala sa akin si Marco na 65,000. OMG! Pinautang mo ng ganong kalaki yung ex-jowawa mo? Paano? Ang dako ng halaga na yun, te, ha? Mabuti sana kung madako din siya. Charot. Bruha ka talaga. Ang dami mong kalokohan. Anyway, yun na nga. Bigla ako naalala na hindi pa pala ako binabayaran ni Marco sa mga naging utang niya sa akin. Pero bakit umabot ng ganong kalaki, te? Nung una kasi, pinautang ko siya ng 30,000. Kasi sumosyo siya sa kaibigan niyo noon na balak magtayo ng restaurant. Kaso nalugi yung resto. Tapos, nangutang din siya sa akin ng 35,000 pamasahe niya papuntang Amerika. Oh, ayun naman pala. Bakit di mo singilin? Hindi ba nakakahiya yun? Ano? Ba't ka mahihiya? Nakakaloka. Iba na talagang panahon ngayon. Ang naniningil pa ang nahihiya kaysa mga nangungutang. Bakla, malaking halaga din yun ha. Tsaka ano bang mas mahalaga sa'yo? Yang hiya mong maningil sa ex mo o pang tuition ng mga kapatid mo? Pang tuition ng mga kapatid ko, syempre. Yun naman pala. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na yung ex mo. Siguro naman friends pa kayo sa FB, no? Oo naman, pero hindi na kami nag-uusap eh. Gora, tawagan mo na. Or kahit i-chat mo na lang. Mamaya na siguro, baka tulog pa yun. Gabi pa kaya ngayon sa Amerika? Ay, nako. Ang dami mong excuses. Alam mo ikaw, bahala ka dyan, te. Basta ang akin, nagmamalasakit lang akembang sa'yo. Huwag ka mag-alala, Junie. I-chat ko na lang mamaya pag uwi ko ng bahay. Siguro naman gising na yun mamayang 10 p.m. na dito sa Pinas. Singilin mo rin pati interes, ha? Bakla, wag ganun. May pinagsamahan naman kami ng tao. Kasi naman, kung may pinagsamahan kayo, bakit di siya nagkusa magbayad nung gumanda na ang buhay niya sa Amerika? Sige nga. Tsaka huwag kang mahiyang patungan ng interes yun, te. Malamang malaki kinikita nun sa Amerika. Ayoko namang lumabas na abusado o gahaman kapag sinamahan ko pa ng interes. Ay, nako. Masyado ka kasing mabait, kaya ka naaabuso, Steph. Pero, ikaw na bahala. Pera mo naman yun. O siya, balik na ako sa work. Kita lang tayis mamaya sa lunch break. See ya! Okay, see ya! Popoy at Bea, nung mga panahon ko lang yon, biglang naalala ang mga perang inutang sa akin ng ex-boyfriend kong si Marco. Mula kasi nang maghiwalay kami, ay pinilit kong wag na siyang kausapin para madali akong makamove on sa kanya. Pero kahit nakamove on naman ako kay Marco, para bang pinipigilan ako ng hiya na kausapin siya para maningin ng utang. Naisip ko rin kasi, tama pa bang singilin ko siya? Halos 2 taon na mula nang umutang siya sa akin. Pero naisip ko, kailangan kong tanggalin ang hiya ko dahil pag tuition fee ng mga kapatid ko nakasalalay dito. Isa pa, in-encourage din ako ni Johnny na wag akong mahihiya na maningil dahil wala raw mararating ang hiya ko. At bakit daw ba ako mahihiya? Kaya kahit nahihiya ako, Popoy at Bea, sinubukan kong i-chat sa Facebook si Marco. Nung una, kinumusta ko muna dahil ayoko namang biglain siya na sa unang chat ko pa lang naningil na ako kaagad. Para kasing ang bastos ng dating para sa akin. Nagkwentuhan kami saglit at kinuha ko muna yung loob niya. At nang nakahanap na ako ng tiyempo sa gitna ng pag-uusap namin, ay doon ko biglang pinasok ang paniningil ko sa kanya ng utang.
Bakla, ang sarap nitong ulam mo ah. Aba, syempre. Masarap din na nagluto, no? Walang iba kundi Akias. Pwede mo tong gawing negosyo. Magpa-order ka kaya dito sa office. Ay, pak! Gusto kong business idea yan. Pero pag si Ma'am Tel ang o-order, lalagyan ko ng lason. Bro, kasi yung boss natin yan eh. Bakla, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo dito sa cafeteria, isumbong ka pa. Eh di pag sinumbong ako, idadamay kita. Bruha ka talaga. Pero pag si Sir Drew ang o-order, lalagyan ko ng gayuma nang mahumaling siya sa ganda ko. Cheris. Bruha. Teka nga pala, Steffi dear, kamusta na yung problema mo sa tuition ng mga kapatid mo? Yun na nga, ginagawa ko pa ng paraan. Ano? Bakit? Akala ko ba sinisingil mo yung ex mo? Ano nangyari doon? Ayun na nga, ilang beses ko nang chinachat pero sinisin lang yung messages ko. Yung huli ko namang messages sa kanya, inbox zone na. Hindi niya binasa. Nakakaloka yung ex mo ha? Sarap kurutin sa singit, ang gigigil ako. Ay, akala ko naman kasi noon babayaran niya agad ako. Pinagkatiwalaan ko kasi nga boyfriend ko tsaka matino naman siyang tao. Ay naku bakala. Kung alam ko lang talaga noon na papautangin mo ng ganyang kalaki yung ex-jowawa mo, napagsabihan sana kita. Bakla, kahit jowa mo na yung tao, wag mong papautangin ng ganyang kalaki. Hindi ko lang naman siya basta jowa noon, no? Engaged na kami, fiancé ko. Kahit na, kapag hindi mo pa asawa yung tao, wag mong pautangin ng malaki. Ikaw tuloy yung nagigipit ngayon. Hindi ko na tuloy alam gagawin ko, Juni. Eh bakit di mo nalang puntahan yung mga magulang ni Marco? O kaya isa sa mga kapatid na nandito. Nasa Pilipinas pa naman siguro yung mga yun, di ba? Ayoko namang gawin yun, nakakahiya kaya. Labas naman sila sa utang sa akin ni Marco. Ayan ka na naman sa hiya mo, te. Kaya ikaw nagdudusa eh. Huwag ka nang mahiya. Isipin mo, pera mo naman yun. At kukunin mo lang sa kanya. So ba't ka mahihiya? Alam mo, ang mabuti patawagan mo na yung ex mo. Total hindi naman sumasagot sa chat eh. Baka ganun na nga yung gagawin ko pag uwi ko. Hindi. Ngayon na. Kasi alam kong manghihina na naman yung loob mo kapag mamaya mo pagagawin. Madaling araw pa lang sa Amerika, baka tulog pa yun. Eh kiber mo ba? Masyado mo nang ginagawa ng adjustment yung ex-boyfriend mo eh. Go! Now na. Pero kasi Juni... Wala nang pero. Feeling ko talaga di mo tatawagan yan mamaya pag uwi mo. Kaya tawagan mo na habang magkasama pa tayo para magkaroon ka ng lakas ng loob. Ay, okay, sige na nga. Ayan! That's my girl! Okay, go. Gora na. Ito na, tatawagan ko na. Aba, i-loudspeaker mo bakla para marinig ko din. Ikaw talaga, gusto mo lang makichismis. Ito na, naka-loudspeaker na. Tagal sagutin ha. Sabi ko sa'yo, tulog na yun eh. Alam mo naman ang oras sa Amerika. Hello? Ay! Hello? Hello, Marco? Oh, Steph, kumusta? Ito, ayos naman, ikaw. Ayos lang din. Long time no talk ah. Bakit ka pala napatawag? Ano kasi, Marco, Gorate, singilin mo na yung ex mo. napindot ko lang kasi yung call button. Akala ko kasi yung kapatid ko yung natawagan ko, ikaw pala. Sorry. Nakakaloka to. Steffi, makukuro talaga kita sa singit. Sige. Ganun? At saka pala, Marco, may itatanong rin pala ako sa'yo. Sige, ano yun? Hindi ko alam kung nababasa mo yung message ko sa'yo sa Facebook. Ano kasi, tanong ko lang kung pwede ko na bang masingil yung utang mo sa akin dati. Naalala mo yung pinautang ko sa'yo na 30,000 para sa restaurant business nyo? Pati yung 35,000 na pamasahe mo noon papuntang Amerika. Oo naman. Ayun kasi, kailangan ko ng pera ngayon pambayad ng tuition ng mga kapatid ko. Graduating na kasi yung kambal ngayong taon kaya ayoko naman silang patigilin sa pag-aaral. Kaya Marco, kailangan ko ng pera. Naiintindihan naman kita, Steph, pero kasi kakapadala ko pa lang ng pera sa mga magulang ko eh. Ganun ba? Oo, pasensya na. Wala na akong extra dito eh. Pero hayaan mo, next week sasahod naman na ako. Okay lang ba kung next week na lang ako makapagbayad sa'yo? Ayos lang naman. Okay, sige. I-chat mo na lang sa akin yung bank details mo para mahulog ko dun yung bayad ko sa utang ko sa'yo. Okay, sige. I-chat ko sa'yo mamaya. Honey, sino yung kausap mo? Bakit kanina ka pa dyan? Gabi na. Kaibigan ko mula Pilipinas, honey. Nakakamusta lang. Okay, bilisan mo dyan ha. Gusto ko na matulog. Okay, tapusin ko lang to. Siya, Steph, bababa ko na yung tawag ah. Medyo gabi na rin kasi dito sa amin eh. Okay, bye-bye. Ingat ka dyan. Palagi. Medyo bastos pa rin ang ex mo ha. Binabaan ka kaagad ng phone, hindi ka pa tapos magsalita. Hayaan mo na. Gabi nga sa kanila, di ba?
Pero in fairness, buti naman magbabayad na siya. Sabi sa iyo kailangan mo lang tawagan para magbayad na. Thank you, Junia. Buti na lang andyan ka. Of course. Anything for you, Sissy. O siya, balitaan mo ako kapag nagbayad na yung magaling mong ex, ha? Kundi makukurot ko na talaga yung sa singit. Tsaka yung babaeng kasama niya. Tingin mo, bagong jowawa na kaya yun ng ex mo? Di ko alam, te. Tsaka wala na rin akong pake. Ang concern ko na lang ngayon, mabayaran niya ako. Ay, true lalay ka dyan. Pero, alam mo ba, yung boses pa lang ng babae kanina, nakakairita na ang arte. Baliw, hayaan mo na yun si Marco sa buhay niya. Downgrade kaya yung preset jowawa niya ngayon? Ang judgmental naman agad. Di nga natin kilala yung babae. Anak kasi ako ng judge. Kaya judgmental ako. Charot. Popoy at Bea, kahit medyo naiinis ako ay pinilit kong itago iyon kay Marco. May pampadala siya sa pamilya niya sa Pilipinas buwan-buwan pero pangbayad sa utang niya sa akin, wala. Porke ba hindi ko siya sinisingil dati ay kinalimutan na lang niya yon? Pero kahit na nainis ako, mas minabuti kong wag nang istresin ang sarili ko at magtiwala na lang kay Marco. Naisip ko pa rin ang good qualities niya nung kami pa. Mapagkakatiwalaan at may isang salita. Kaya pinilit kong ipanatag ang loob ko at panghawakan ng sinabi ni Marco na magbabayad siya in 1 week. Pero pagkaraan ng 1 linggo, chinek ko ang laman ng bank account ko at nalaman kong wala pa rin akong natatanggap na pera mula sa kanya. Magkahalong inis at kaba ang naramdaman ko noon. Inis dahil hindi tumupad si Marco sa usapan at kaba dahil hindi ko alam kung talaga bang magbabayad siya. Tumawag na naman kasi ang kapatid kong si Stephen para mag-follow up. Kapag daw hindi sila nakabayad sa loob ng 2 araw ay baka di na sila patuloyin pa ng university sa pag-aaral para sa school year na yon. At dahil desperada na ako, napilitan na akong tawagan ulit si Marco. Ang tagal naman sagutin ni Marco yung call. Nakakailang tawag na ako ah. Ay, sa pangantray, tawagan ko ulit. Hello? Hello? Yes, hello? Hello. Pwede ko bang makausap si Marco? Sino to? Si Steph Camo. Oh, so ikaw pala yung Steph. Ha? Teka, sino ba to? Valerie. Valerie? Teka, ikaw ba yung ex ni Marco? Well, nagkabalikan na kami mula nang nagpunta siya dito sa Amerika. Kaya ako na ulit yung present girlfriend. Okay, Valerie. Gusto ko lang sana makausap si Marco. Please, may kailangan lang ako sa kanya. Teka, ikaw ba yung Steph na nakwento sa akin ni Marco na ex niya sa Pilipinas na panay pa rin ang kulit sa kanya hanggang ngayon? Anong sabi mo? Pwede ba? Tantanan mo na yung boyfriend ko. Bakit ba panay yung chat at tawag mo sa kanya? Hindi ka pa rin siguro nakamove on sa kanya, no? Ano? Valerie, pwede ba? Ibigay mo na lang kay Marco yung phone at may kailangan akong sabihin sa kanya. Pakiusap, please. Naliligo siya ngayon. Kaya kung may sasabihin ka sa kanya, pwede mo nang ipadaan sa akin. Ako na yung magpaparating sa kanya. Hindi. Confidential kasi to. Siya mismo ang kailangan kong makausap. Okay nga lang, nasabihin mo sa akin. Ako ang present girlfriend. Baka nakakalimutan mo. O baka kaya gusto mo lang siya makausap dahil mahal mo pa rin siya at hindi ka makaget over. Ano? Excuse me lang kung may choice lang ako, hindi ko naman tatawagan si Marco. Kung wala lang akong kailangan sa kanya, in-unfriend ko na rin sana siya sa Facebook. Ano ba kasing kailangan mo sa boyfriend ko? Okay. Total gusto mo nang makisawsaw, pwes. May utang na 65,000 sa akin si Marco. Sabi niya sa akin last week magbabayad na daw siya. Pero hindi ko naman natanggap bayad niya. Gusto ko lang sana mag-follow up kung kailan siya makakabayad. Utang? Naku, imposible yung sinasabi
sabi mo, never na nangungutang si Marco dahil malaking sinasahag niya dito sa Amerika. Paano siya magkakautang sa isang taga-Pilipinas? Teka, minamaliit mo ba ako? Pues hindi naman makakarating yung boyfriend mo sa Amerika kung hindi ko pinautang ng pang-eroplano niya. Maniwala ako sa'yo. Huwag mo nang hututan ng pera si Marco, pwede ba? Hututan? Eh siya nga itong may utang sa akin. Valerie, honey, bakit nasa yung phone ko? Sino kausap mo? Eh di yung loka-loka mong ex. Sino? Teka, akin na yung phone ko. Hello? Marco. Steph, ikaw na naman? Anong ako na naman? Marco, hindi naman ako tatawag sa'yo kung wala akong kailangan eh. Kailangan ko lang naman bayaran mo yung utang mo sa akin. Steph naman, parang yun lang eh. Bakit hindi mo makalimutan yun? 1 year ago pa yun ah. Anong kalimutan? Marco, malaking halaga yung pinahiram ko sa'yo. Mabuti sana kung 6,000 lang kaya ko nang pakawalan. Pero 65,000 yung utang mo sa akin. Eh bakit kayo ka pa naghahabol? Porque ba may pera na ako at kumikita na malaki dito sa Amerika? Wala naman akong pake kung malaki na yung kinikita mo dyan. Ang akin lang, kailangan ko ng pera ngayon pang tuition ng mga kapatid ko. Ang sabi mo last week magbabayad ka pero hindi ka naman nagbayad. May aasahan pa ba ako sa'yo? Steph, pwede ba? Dami ko nang gastusin dito, huwag ka na sumabay pa. Ganun ba? Sige, pag di mo ako binayaran sa loob ng 24 oras, ibebenta ko ang singsing ng Lola Luisa mo. Ang gagawin mo? Ang sabi ko, ibebenta ko ang singsing ng lola mo kapag hindi mo pa ako binayaran sa loob ng 1 araw. Oh, come on, Steph. Alam kong hindi mo gagawin yan. Alam kong kahit break na tayo, mahalaga pa rin sa'yo si Lola Luisa. Huwag mo kong subukan, Marco. Kinakausap kita ng matino para magbayad ka ng utang mo sa akin pero lagi mo kong iniiwasan o hindi hinaharap. At ngayong nag-uusap tayo, palagay ko hindi mo talaga ako babayaran. Kaya wala na akong ibang choice kundi ibenta tong singsing ng lola mo. Hindi mo magagawang ibenta yan, Steph. Kilala kita. Mahal mo pa rin si Lola Luisa. Pero kapag binenta mo yan, humanda ka sa akin. Wow! Takot ako? O siya, hihintayin ko ang bayad mo sa loob ng 1 araw. Kapag natapos ang 1 araw na wala akong natanggap na bayad mula sa'yo, alam mo na ang mangyayari. Bye, Marco. Hello? Walang iya ka talaga, no? Good evening din sa'yo, Marco. Tinawagan ako ng mama ko. Sabi niya sa akin, nung kinukuha na niya daw yung singsing sa'yo, sabi mo na ibenta mo na. Bakit mo binenta yung singsing ni Lola Luisa, ha? Bakit? Sinabi ko naman sa'yo, kapag hindi mo ako binayaran sa loob ng 1 araw, ibebenta ko yung singsing. Kailan ka pa naging mukhang pera, ha? Hindi ka naman ganyan nung tayo pa. Excuse me? Ako pa ang naging mukhang pera? Katunayan nga, pera ko naman yon. At alam mo, hindi ka naman ganyan kasama nung tayo pa. Nung tayo pa, matinukang tao. Matinukang boyfriend. Kaya kita pinuutang dahil akala ko magbabayad ka kaagad kasi nagtiwala ako sa'yo. Pero mula nung nag-break tayo, kinalimutan mo na rin pati yung utang mo sa akin. Ibang klase ka rin. Magbabayad naman ako, hindi mo kailangang ibenta yung singsing. Eh alam mo namang may sentimental value yung singsing na yun sa pamilya namin, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Napakamakasarili mo talaga eh. Ako pa talaga ang makasarili? Marco, baka nakakalimutan mo. Nung mag-boyfriend tayo, sinuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Pinautang kita ng pangnegosyo mo, pinayagan kitang mag-Amerika kahit na ayoko, at pinautang pa kita ng pang-Amerika mo. Ako pa ang tatawagin mong makasarili? Ayos ka ring manumbat ah. Multuin ka sana ng lola ko sa ginawa mong yan. OMG! Nakakatakot! Isa pa, sinabi sa akin ni Lola Luisa nung bago siya mamatay, akin na raw ang engagement ring na yon mula nung nag-propose ka sa akin. Kaya technically, ako ang tunay na may-ari ng singsing na yon. At maiintindihan niya ako bakit ko nagawang ibenta ang singsing. Kaya kung wala ka ng ibang sasabihin pa, tapusin na natin yung usapan natin to. Alam mo, umanda ka sa akin, Steph. Umanda ka sa akin dahil pagbalik ko sa Pilipinas, hindi pa tayo tapos. Ang totoo niyan, tapos na tayo. Kaya, bye Marco! Popoy at Bea, nang mabenta ko ang singsing ay nabayaran ko na ang tuition fee ng mga kapatid ko. At ang kinita ko sa pagbebenta ng singsing ay halos kalapit na ng presyo ng utang sa akin ni Marco. 1 buwan makalipas ang pag-uusap namin ni Marco ay bumalik siya ng Pilipinas nang biglaan. Nabalitaan ko na napadeport daw pala siya dahil isa lang siyang TNT sa Amerika. Wala pala siyang permit para legal na magtrabaho o magstay pa doon. Pagka-uwi niya ng Pilipinas ay pinilit niyang magkita kami. Nung una, ayaw ko siyang harapin pero dahil sa pangungulit niya sa akin, ay kinita ko na rin siya. Nang magkita kami ay pilit niya akong inaabotan ng pera.
Ayun na daw ang bayad niya sa pagkakautang niya sa akin at ibalik ko na raw ang singsing ni Lola Luisa. Pero sinabi ko sa kanya na imposible na yun mabawi. Ang kaopisina kong si Johnny ang tumulong sa akin maghanap ng buyer ng singsing at sinabi ni Johnny sa akin na nasa ibang bansa na ang bumili ng singsing at wala na siyang contact. Nang sabihin ko ito kay Marco ay sobra siyang nagalit sa akin at sinubukan niya akong pagbantaan na gagawin niyang miserable ang buhay ko dahil sa ginawa kong pagbebenta ng singsing na mahalaga para sa pamilya nila. Dahil natakot ako para sa kaligtasan ko, nag-file ako ng restraining order laban kay Marco. Doon ko na-realize na hindi na siya ang Marco na nakilala ko na mabait at mahinahon. Talagang nagbago na siya. At sa pagbabago niya ngayon, naisip ko bigla, kasalanan ko ba kung bakit nagkaganon si Marco? Palagay ko kasi naging magagalitin at mainitin na ang ulo niya dahil sa ginawa kong pagbebenta ng singsing. Pero nagawa ko lang yon dahil nagipit din ako. At hindi naman ako nagkulang sa pagtawag sa kanya noon na bayaran niya yung utang niya dahil nangangailangan din ako. Aminin ko, Popoy at Bea, nakonsensya din ako sa ginawa kong pagbebenta ng singsing. At kaya po ako sumulat sa inyo para tanungin kung mali ba yung ginawa ko? Ang pagbebenta ng singsing na mahalaga sa pamilya ni Marco bilang pambayad sa utang niya sa akin? Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sakaling mapili nyo ang sulat kong ito. Makikinig po ako sa inyong mga komento, pati niram po sa mga komento ng inyong listeners. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos, nagumagalang, Steph. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Engagement ring. Mga kapamilya, oras na natin, it's 10 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon at yan nga po no, ang mapait at hindi kaagandahang ending ng ating kwento ni Steph sa kanyang ex-fiancé. Ex-fiancé na si Marco, 'di ba? At yung engagement ring na yaman ng pamilya nila Marco. Okay, pero bago naman tayo pumunta muna doon sa sentimental value nung sing-sing na yon, kaya of course nirespeto natin ang sentimental value, pero aanihin mo yon kung yung mismong tao parang paghihintayin ka na lang hanggat merong bukas. 'Di ba? Aanihin mo na lang yun. Punta muna tayo dito sa mga utang-utang. Ikaw, Bea, nagpapautang ka ba sa jowa? Sagot. Oo. Eto sa jowa. Eto sa jowa ko dito. Oo. Nagpapautang naman ako kasi alam mo, Popoy, para sa akin, normal, natural na magpautang ka sa partner mo. Kay husband and wife na kayo o kay mag-boyfriend, girlfriend pa kayo. Pero you always have to remember na every time magpapautang ka, 50-50 palagi yan. There's always a risk na pwedeng hindi na mabayad sa'yo yan. Kaya, alam mo yun, every time magpapautang ka sa karelasyon mo o hindi, kailangan mo palaging isipin na pwedeng hindi na to mabalik. Alam mo, Bea, sa lahat naman na nagpapautang, meron talagang ganyan. It's a risk that you just have to take. 'Di ba? Kung businessman 'yan or ganyan na kailangan ng jowa mo. Pero sige, eto ano lang naman, casual na tanong, boyfriend at girlfriend, okay? Pagka mag-boyfriend at girlfriend, hanggang magkano ang kaya mong ipautang, Bea? Boyfriend, girl, 10,000. 10,000. Okay, yan yung maluwag sa dibdib mo na pwedeng hindi na mabayaran. Pwede kong mabalik, oo. Pero kapag pag-asawa mo na, hanggang magkano ka? Pag-asawa na, wala.
Charot. Wala nang limit. Hindi. Pag-asawa, kahit kung ano yung kaya ko. Kung ano yung kaya ko at kung nakikita ko naman na wala naman akong paggagamitan ng pera na yon anytime soon, Wow. diba? At saka, alam mo, eto Popoy, kapag ka kunwari nagpautang tapos hindi na mabalik, there's always have to be a plan B, a backup plan. What can you do to give it back to me? What can we, sell here? Yan ang sinasabi natin. Kaya kahit jowa nyo, hihingi kayo ng collateral. Yan. Di ba yan yung collateral? Kasiguruduhan na kung halimbawa ay hindi mababayaran, di maibabalik itong 10,000 ito, willing ka ba na i-give up ang favorite mong motorsiklo? Ayan. Di ba? May mga ganyan eh. Pero kung ako ang tatanungin mo naman, Bea, kung sa magjowa pa lang, magpapautang din ba ako ng ganoon? Alam mo, walang halaga. Di ba? Walang halaga. Siguro kung magkano yung kaya ko. Yan, kahit jowa na katulad pa ngayon. Jowa pa lang yan. Jowa pa lang at kahit asawa pa. Di ba? Pero ganun ka kasi. Ganun ka kapag nagmamahal ka eh. 'Di ba? Na kapag ka talaga kailangan. Pero alam mo minsan wag din tayo maging bulag sa pag-ibig kasi itong si Steph, feeling ko ay naging biktima ng sarili niyang pagiging bulag sa pag-ibig. Yes, mahal ka ni Marco, pero alam mo yun, masyado kang ang bilis mong bilugi ng ulo para mag-release ng pera. Diba? Na ganito lang, ganyan, konting paawa and then ganyan. I don't know, parang may tanong kasi si Steph kanina na nakatulong yata ako or naging dahilan pa yata ako kung bakit nagkaganon si Marco. Diba? Pero dahil yun dun sa pagbebenta niya ng engagement ring. Naging mainitin daw ang ulo, naging pero medyo na-spoil mo rin in a way. Diba? In a way, na-spoil mo rin kasi siya. Diba? Kumbaga, what Marco wants, Marco gets nung kayo'y magkasama. Diba? Pinipigil mo, pero binibigay mo rin, girl. Diba? Actually, pero wag din naman nating, alam mo yun, sisihin ng bongga si Steph. Hindi naman. Kasi really. During that time, Popoy, napakaayos naman nga kasing tao ni Marco. Wala tayong masabi, kaya nga napautang etong si Steph eh. Kasi hindi naman syunga-syunga si Steph. Kasi una, na-realize niya na the business, yung unang pautang, the business would fail. Pero alam mo yun, sige, hinayaan niya, sinuportahan niya. Yung sunod pa is yung pamasahe, pang-Amerika. Hindi na sinagot lahat. Pero at kalahati, malaking halaga pa rin yun. Pero dahil nga, may nakita siya kay Marco na alam mo, maayos din naman yung trato sa Marco. May pangarap nga naman talaga sa buhay si Marco. So hindi natin siya masisisi kung bakit siya nagpautang. Kaya lang... But you know, Bea, lahat naman ng nangungutang, mabait. If you come to think of it. Hindi, diba? Bago pa man nangutang, kaya nga nasa relationship si Steph, diba? Nakita niya na, alam mo yon, si Marco is matinong tao, kaya nga nakuha yung trust ni kaya nga, alam mo yon, engaged na sila in everything. Yes, of course. Kaya nga lang, minalas lang talaga, Popoy. Kasi meron namang mga magkakarelasyon na nagpapautang na nagbabayaran naman. Oo naman. Maayos naman, diba? Nagsosulian naman ng pera. Minalas lang talaga, nagkataon lang talaga na ang napunta kay Steph na jowaers is yung klase ng tao na nagbabago kapag kausapang pera na. Diba? Nagbabago yung ugali pag usapang pera na. At saka, may selective amnesia ang tawag dyan. Yung nakakalimot na. Yung sige, bayaran kita next week. Tapos hanggang may next week. At saka, eto na lang mga kamorkada, lalo na kapag may mga nagpapautang, ganyan-ganyan. Kung kayo yung nagpapautang, huwag kayong magpautang ulit hanggat hindi pa nababayaran yung una. Kasi, diba, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, diba? Dapat magkaroon kayo ng ganung rules sa sarili nyo. Kasi hindi nga nabayaran yung unang utang, tapos dadagdagan mo pa. It's a sign na, diba? It's a red flag na.
Kung kayo naman, yung nangungutang, wag nyo sanang bigyan ng sakit ng ulo at sakit sa buhay yung mga sarili ninyo na hindi nyo babayaran yung utang. Hindi porket karelasyon nyo yan, alam nyo yun, parang mapapalagpas naman niya yan kasi magjowa naman kami o kaya mag-asawa naman kami and everything. Kailangan, syempre, may ano pa rin, wag niyong gawing issue sa relasyon nyo ang pera at nag-uumpisa yan, Popoy, hindi sa pagpapautang, kundi doon sa hindi nagkakabayaran ng utang. 'Di ba? Lalo na nga kung magjowa at ganung kalaki yung 65,000. Kung mga paisa-isang libo o 5,000, sige, carry lang yan. Pero yung mga 65,000, like, talaga ba? That's hindi, tsaka ganito. money. Ito linawin lang natin, Bea. Alam ko maraming sinasabi nila. Alam nyo, paghiwalayin lang natin ng maigi. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is utang. Yes, magjowa kayo. Kahit pa nga mag-asawa kayo, ito nga ex-fiancé, 'di ba? Ikakasal sila pero hindi na natuloy. Kumbaga sumingit lang yung nagmamahalan sila, nagkautangan. Nung nagkautangan, 'di ba? Nagmamahalan sila noon, pero ang utang ay utang. Okay? Maging malinaw sana sa atin 'yon na kapag halimbawa kami ni Bea, 'di ba? Magjowa kami. Halimbawa lang. Nanghiram nga ako kay Bea ng 10,000 bilang utang, kailangan kong ibalik 'yon 10,000 pa rin. 'Di ba? Hindi ko pa pwedeng sabihin na mag-asawa naman tayo, hindi mo pwedeng kumbaga maging tama tayo. Oo, hindi naman yung pagiging matuos natin, 'di ba? Pangit sa relasyon yung matuos 'di ba? Yung ganyan. O kaya pwede rin na sige, ikaw na muna magbayad ng kuryente o magkano bayad sa kuryente, 5,000 o next month ikaw na ulit bahala. Yung mga ganong tuusan, pwede na 'yon. 'Di ba? Pwede na 'yon as payment. Return in kind, 'di ba? Yes, return in a different manner. Yes, but you just really have to pay. Pero ibang usapan naman yung sabi mo nag-invest ka kasi marami na bibigyan yung jowa ng mga kung bibilhan ng ganito, bibilhan ng sapatos, ng motor, ng damit, ng kung ano-ano pa. Tapos pagka nagkahiwalay, tutuusin, bayaran mo lahat 'yan. Iba 'yon. What is, yun naman doon sa parte yun, what is given is given. Di ba maging malinaw sa inyo yun? As a gift, ha? Yes, as a gift. Alam mo kasi, Bea, meron sa akin humingi ng payo noon kung parang medyo recently lang. Sabi niya, gagawin niya? Kasi binilhan niya ng mga gamit yung jowa niya, ganyan-ganyan, pero nag-break sila. Di ba? Sa apartment, ganyan. Alam mo yung mga gamit, mga kurtina, tapos mga bedsheet, mga... hindi mura yun, may mga libo. Sabihin natin hindi mura, pero ang tinanong ko agad sa kanya, hiningi ba sa'yo? Inutang ba sa'yo? No, binigay ko. Bakit mo kunin? Bakit mo babawiin? Bawiin mo lang kung meron siyang inutang sa'yo. Diba? Yun na lang yung kunin mo. Pero kapag ibinigay mo ng tao sa puso mo, nag-break kayo sa gitna ng labanan, iwan mo na yun doon. Unang-una sabi ko, ang mga bedsheet ay it's really it's a personal kumbaga parang roll-on yan. Ginamit na, babawiin mo pa. 'Di ba? Nag-away kayo baka may putok na yan, may something. Yung mga ganun, dapat maging malinaw kasi yung iba, Bea, gusto babawiin lahat. Kayo nagbigay niya. Tapos sabi ko mapapahiya yung tao, may eskandalo, magagalit, natural, binigay mo yun. 'Di ba? Iba yung hiningi niya or inutang niya, yun ipabalik mo. Pero kapag binigay mo, tingin ko wag naman na. Hindi naman tama yun. At saka eto although nagkaroon ng pagkakamali si Steph for not following up right away kasi inabot nga ng almost 2 years bago siya naningil kung kailan siya nagipit na. Pero it doesn't matter kahit alam mo yon, ilang taon na ang lumipas, gaya nga ng sinabi ni Popoy, ang utang ay utang. So, yun ang usapan regardless kung kailan ka pa single, kasi syempre pwedeng nasa moving on process pa, ang dami pang inasikaso, hindi ka pa single ka agad, alam mo unahin niya yung paniningil sa'yo after breakup. Tsaka hindi pa kailangan. Tsaka hindi pa niya kailangan naman noon. Diba? And that's actually kindness itself, Popoy. Yes. Dapat hindi nakita ni Marco yon as a sign of kindness from Steph. Parang ang nakita niya, yung nag-zoom talaga agad yung paningin niya doon sa paniningil mismo agad. Hindi niya napansin na
binigyan siya ng time ni Steph para, alam mo yon, mag-move on din from the relationship. And at the same time, baka sakaling makapag-isip-isip din kung paano babayaran yung utang niya kay Steph para, alam mo yun, malinis yung breakup nila. Kaya eto na nga, Popoy, mapunta na tayo dun sa tinatanong sa atin ni Steph. Tama ba yung ginawa niya na ibenta yung engagement ring na family heirloom, Popoy? Sobrang halaga dun sa pamilya nila. Tama ba yung Pamana. O ikaw, Popoy, anong chika mo dyan? Alam mo, ang take ko dyan, you were given the chance. Diba? Na, si Marco? Oo, si Marco eh. Diba? Hiningan ka ng cash, hiningan ka ng pera dahil kailangan, may immediate need. Diba? May immediate need itong si Steph para sa mga kapatid niya. Diba? Which is, for me, diba, ay isang legitimate reason. Diba? Na hindi, wala nang 2 days na lang. Kailangan na maging liquid itong perang ito eh. Itong sing-sing na ito. Kailangan na ng pera. Diba? In 2 days time. Diba? Para makapagpatuloy yung ko. Ngayon, kung sentimental value ang iisipin natin, would you not consider my need an emergency? Diba? Kasi yung mga ganyan, yung mga pamanang ganyan, mga alahas, Bea, usually nagagamit yan for emergency. Diba? Yeah, may na-ospital, may kailangan pamasahihan para makapunta rito or makaalis, papunta sa emergency. And I think it's a legitimate emergency on the part of Steph. Diba? Na hindi. Talagang kailangan ko na ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon, akin na yung pera, pero dahil sa meron akong hawak of value na nagkataon sa'yo, ayaw mong bayaran yung utang mo sa akin, wala na, I'm sorry. Diba? Wala naman tayong kasulatan na hindi ko pa pwedeng ibenta ito. Hindi ko pa pwedeng ibenta ito o bawal ibenta. Meron kasi yata mga alahas, mga bawal bilhin, bawal ibenta. Tama ba? Depende sa yung mga rare, depende sa value, yung may mga papel na, alam mo yon. Ako hindi ako familiar doon, pero narinig ko nga may mga ganong klase ng mga alahas na hindi pwedeng ibenta o bilhin from yung mga may pangalan yata naka-engrave na ganyan. Bibili ka ba, may ibang pangalan yung nakalagay doon? Si Bea ka, tapos nakalagay doon, Marie? Pero mukhang wala naman. Gusto mo yun? Mukhang wala naman. Mukhang solid naman yung At saka, eto, so okay ka lang sa ginawa ni Steph. Oo. Okay ka lang. Naman. With looking at the technicalities, okay ka lang. Ilang beses kita siningil eh. Kataon, hawak ko yung isang nako. Oo. Alam mo, agree ako dyan, Popoy. Kasi marami dyan, ang hindi agree. Kasi ano ka ba, family, nila yon, keme-keme, ganyan-ganyan, chenes-chenes. But you have to remember, mga kamorkada, it's an object. It's still an object. Hindi siya makakapagbigay ng buhay. Kung object lang siya na ganon, hindi niya maliligtas ang future mo kung nananatili siyang ganon. So, let's not, yan yung medyo mahirap sa mga yung may mga sentimental value. Masyado nating dinidikit yung buhay natin sa isang bagay na wala namang buhay. At alam mo yun, wala namang magiging ambag sa'yo, kundi emotional whatever na ibibigay niya sa'yo tuwing nakikita mo or hawak mo yung bagay na yon. And irresponsible din kasi sa part ni Marco o sa part ng family nila. Family heirloom pala, ba't hindi nyo inasikaso nung umpisa pa lang, nung nag-break pa lang, di ba? So, anong klaseng family heirloom yan? Kung mahalaga talaga sa inyo yan, hindi nyo mahinahanap nung nag-break kami. Tapos kung kailan nagkagipitan niya, saka nyo gagamitin yung salitang mahalaga sa pamilya namin bilang pang-atake dun kay Steph. That's so, that's unfair. And that's unfair. I don't think ganun nila talagang pinapahalagahan yung sing-sing ni Lola. Kasi kung talagang pinapahalagan nila, noong umpisa pa lang inasikaso na nila yan. Pero hindi, nakakita lang sila ng tsansa na pwedeng ipang-atake kay Steph, kaya ginamit nila yung ganong anggulo na mahalaga sa pamilya namin yan, pero binenta mo ng ganon-ganon lang. Naku, gagawin kong miserable yung buhay mo, ganyan-ganyan, yada-yada. Alam mo, Steph,
Kaya ganyan si Marco, hindi naman yan miserable dahil dun sa singsing eh. Miserable yan dahil napatalsik yan sa Amerika. Miserable yan, I think so. napatalsik na, tapos kailangan ka pa niyang bayaran. Pero malinis na yan, tapos na yan. Kasi nga, nabenta mo na yung singsing, quits na kayo. Naghahanap na lang yan, Steph, ng masisisi, mapagbubunto na ng frustration at galit dahil failed yung kanyang naging venture sa Amerika dahil yun nga napatalsik siya. So, don't pressure yourself, Steph, about the decision you made. Tama, okay lang yan. Tama yung ginawa mo kasi para din naman sa kinabukasan ng mga kapatid. Alam nga naman, pag-aaral, diba? Kung ikaw, alam mo, Bea, kung tsatsagain nga nitong si Steph na sagutin yung pangungonsensya sa kanya ng pamilya nila Marco, diba, na importante sa pamilya namin yan, pamana yan ng lahi yan, singsing na yan. Okay, sige. Importante rin po kasi yung halaga na ibinayad ko sa eskwelahan para sa kinabukasan naman ng lahi namin. Diba? O yan, hindi naman sa hindi naman sa nawawalan tayo ng respeto sa mga nakatatanda sa atin. Pero respeto rin kasing maituturing yung pangalagaan mo, yung pag-aari ng mga matatanda na iniwan, 'di ba? Na iniwan, ipinamana sa mga inalagaan ba nila? No. 'Di ba? Dapat nga nung nag-break sila, inasikaso na ni Marco 'yon na Steph, I'm sorry, 'di ba? Hindi na magpo-push through ang wedding natin, naghiwalay na tayo. Meron kaming merong bigay say si Lola, ganito ganyan, kung okay lang sana maibalik kay Mama o kaya papupuntahin ko na lang si Mama dyan. Sana dun mo ginawa yun, hindi ka ngayon nagngangangangangaw dyan. Kung kailan wala na, diba? Kung kailan tapos na. Mas mahirap hanapin kasi yung wala na dyan, diba? Pero nung nandyan pa, sige, sa tingin mo, pinahalagahan mo yung pamana ng sa salin lahi nyo? Of course na, 'di ba? Kay Marco, hindi mo pinahalagahan. 'Di ba? Iba yung inaatupag mo. Kung paano i-evade yung pagbabayad ng utang kay Steph. Yun na lang yung ano mo. Nung nako. Nakarma po. Alam mo, diba? Alam mo, Bea? Alam mo ang ano pa rito, no? Inakala siguro nitong si Marco na hanggang sa huli hindi isipin ni Steph yung kasi alam niya mabait si Steph. 'Di ba? And that's one reason na ang sarap maging mabait na tao eh. 'Di ba? Ang sarap maging mabait na tao minsan na akalain nila na hindi mo kayang gawin ito kapag ka sinalbahe ka pero kaya niya pala. Magagawa din pala. Kaya niya palang ganun ano. Kasi palaging 'di ba yung sabi nga nila, kindness is always mistaken for weakness. Yes. Kaya akala nila dahil sobrang bait ni Steph, mabubuli nila ng ganun or alam mo yon, makakaya-kayanan ni Marco ng ganun-ganun na lang. Pero I'm sorry, pero pagdating sa usapang pamilya at future ng mga kapatid, walang kindness dito. Mas doon ako. Walang hiya-hiya, mga ganyan-ganyan. Ikaw nga, Marco, di ka nahiya eh. So, alam mo, Steph, yun ang sagot namin para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tama ang ginawa mo para sa mga kapatid mo. Ngayon, you just have to be very careful kasi hindi natin alam kung ano yung pwede pang magawa ni Marco. Hindi natin alam, Popoy eh. Lalo na kung desperado. Pero may restraining order, no? Buti na lang, naisipan ni Steph yun. Buti na lang. Kaya, alam mo keep on fighting. Panindigan mo yung ginawa mong desisyon. Wala kang ginawang mali. Okay? Yes, oo. Pero ito, basa lang tayo ng ilan sa mga komento, Bea, no? Sige. Sabi ni Michael Pacao, naranasan ko na yan kasi nagmahal din ako sa maling tao pero 1 year and 3 months lang po kami. LDR pa yun. Alam ko naman na hindi kami para sa isa't isa kasi may mahal na siyang iba at hindi nga ako yun. Sabi ni Noralyn Contado Operario, uy, welcome back Noralyn. Parang ngayon ka na lang namin na-experience ulit Sabi niya, sa panahon kasi ngayon, ang inutangan na ang nag-a-adjust. Alam mo bakit kaya ganun talaga, Popoy, no? Kung sino pa yung inutangan. Yung nangungutang ngayon, yung mga nangungutang ang babait. Pero kapag naniningil ka, sila yung matatapang na. At saka hindi ko talaga na ikaw yung nagpautang pero ikaw pa talaga yung mahihiya at ikaw pa talaga yung mag-aantay talaga. Sabi naman
Andale, Bea, ito si Kyaol. Ayan, sabi ni Kyaol, ha ha ha, parang ang sarap maningil at manguha ng motor. Ayan, mukhang may pamotor si, Cole? Sino? Ayan, o Raquel. O Kel siguro. Ang Ayan, tanong, kanino nakapangalan? Diba? Yun. Kung sa'yo, Alam mo kung go. sa kanya, kung dun sa binigyan mo na kapangalan, tumahimik ka na dyan, Kel. Wala kang habol. Pero kung sa'yo nakapangalan or kayo, ayan, pwede, siguro. Pero hindi, kung sa kanya, tumigil ka na. Si Merly Garucho, nakarelate tuloy ako sa ex ko. Ang 9K, ang 9K, inabuloy ko na lang. Inabuloy. Wait, Yun ang term, ha? May Ewan ko lang. We never know. Sige. Sabi ni Gail Enriquez, lugoy pa nga si Steph kasi yung napagbentahan is almost the utang. Syempre hindi naman mabibili, 'di ba? Ganun yun po, 'di ba? Lalo na sa mga alahas, lalo kapag ang reason for selling mo is, emergency, hindi ka na talaga pababa yan. Hindi ka na talaga mag-iinarte na maghanap pa ng like the exact value of the kung diamond man yun or what. You just really have to take ano yung in-offer sa'yo. Sabi naman ni Marvin, sige, tingnan natin. Popoy, kung meron tayong makukuha kay Marvin for today's video, yan ang hirap pag in love. Bali, wala ang pera sa inyo at di nyo iniisip ang pera. At kapag naghiwalay na, dyan na nagsisingilan. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Steph, sa susunod magjowa ka ng Bombay. Para kahit paano, mababayaran ka paunti-unti, araw-araw, at least nagbabayad, hindi ka gaya ni Marco. Ayokong tumawa, ayoko may ma-offend ng dahil dyan. Nagsistay ka, nakakaloka ka. Sabi ni, si Kumari. Uy, pero ano lang yun, ha? Okay lang yun. Hindi sila nagbabayad ng tax. Ang mga nagpa 5-6. Pero Marvin, mali ka. Baka nga si Steph pa ang mangungutang mo kayo kasi pwede ka magbayad ng paunti-unti. Ito si Riven. Maraming salamat muna sa iyong pa 30 Swedish krona. Thank you, Riven. Andyan si Riven. Patingin nga ng picture ni John Lucas ulit. Nandyan siya. Pag hindi ko nakikita ang itsura ni John Lucas 2.0, si Seryo, Wala, Wala bang pasabi dyan kung nasan si Seryo? Wala bang nakakahanap kay Seryo? Trina Loresca. Ay, ito pala. Ay, sorry, Bea. Kanina pa si ito Trina lang. Loresca. Sandali. Ito si Kel pala. May mga messages pa kasi nanggigigil pala siya. Ayan, sabi, itong si Kel, siya yung gusto niya mangbawi ng motor, ganyan. Sabi niya, naku Marco, nahiya naman ako sa'yo. Si Stefan, sinabihan mo na tsakana, naghabol kasi, okay. Si Stefan, sinabihan mo na naghahabol kasi malaki na kinikita mo sa Amerika. In the end, TNT ka lang pala. Galit na galit, ha? Kunin ang motor, Kel. Alam nyo, pero mga kabarkada, we have nothing against yung mga kapamilya nating TNT doon, okay? Pero ang tinitira natin dito, yung pagyayabang ni Marco na alam mo yun, nakakaangat-angat na siya and everything porket nasa Amerika na kuno siya kaya siya hinahabol-habol. Pero yung pala, hindi naman pala super-duper established, hindi yung mapapanindigan yung mga pinagyayabang niya kay Steph. Ito, babasahin ko na, pwede na ba? Popoy, Trina Loresca. Sige. Sabi niya... Samantala, sabi ni Hazel. Alam mo, hindi ako si Trina Loresca. Okay, alam mo, si ako Trina yan. Alaska mo. Si Trina yan, magaling yan. Hindi ka na makaulit dyan, Popoy, sa mga padala. Bait tayo dyan. Sa grupo, sa Paranaque yan eh. Sa team, ano nga ba yun? FSD? Hindi lang yan. Sila yung mga Becks, yan. Team sharing. Oo nga. Tama ba? Team sharing, Trina Loresca. Tama ba? Anyway. Madami talagang nasisirang relasyon sa pera. Para sa akin, naging fair naman si Steph. Pero binaliwala naman ni Marco ang promise niya na magbabayad siya. Naging responsable lang si Steph sa ginawa niyang desisyon. Hindi naman magagalit si Lola kasi naging mabuting kapatid lang si Steph. Oo. Knowing Lola ha, feeling ko okay lang si Lola. Oo naman. Kung meron mang mumultuhin si Lola, si Marco yun.
Kasi apaka-GAGO. Yeah. O ito, si Hazel Ramos sabi niya, baka nga si Marco pa magbenta niyan kung mapunta pa sa kanya eh. Di ba nga, muntik pa niyang maisanlayan nung una? Pinigilan lang siya ni Steph dahil inako muna ni Steph yung gastusin. Actually, tama yung baka gustong kaya galit na galit kasi may plano ring malupit. Aha. Ganyan yan. Ito si Clover Uy. Sabi ni Clover Uy habang nag-send siya ng $2 sa atin. Thank you, Clover Uy. Sabi niya, ako din eh. Inutangan din ako eh. Ako din ang na-stress. Hi na lang sa inyo from Shuttle. Hello sa iyo, Clover Uy. It's so unfair. Anyway, Popoy, oras natin 2:38 na. Maraming salamat, Steph, sa pag-share ng ano. Sana kumalma ka na. Sana nakuha mo yung assurance na hinahanap mo from sending your letter. Kaya relax ka lang, Day. You did a good thing. And we wish you good luck sa mga gagawin mo pa. At sana safe kayo na mga kapatid mo from Marco. My God. Oo naman. Basta ingat pa rin. Hindi natin hawak ang isip niyan eh. Oo. At eto na nga po, pasalamatan din natin syempre yung mga kamarkada natin, mga dramatista nating nagsipagana for today's video. Ang gumanap na Steph, Cindy Bacena tayo dyan, si Johnny Chan Palma na mahilig sa ducks, si Marco Dan Caposyon tayo dyan, si Lola Luisa Dreamy Rubio, si Valerie Ill. Sino yan? Ikaw yan. DJ Bayon, si Valerie. Si Makoy Marcos, ang Stephen, si Warley Alagao, at ang nagsulat Michael Elefante, ito nag-edit Joko Loco. Ayan, at syempre mga kapamilya, meron tayong pagsasama-samahan uling kwento tomorrow naman. Pwede ba nating iparinig? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Siguruhin mo lang na kaya mong panindigan yung magandang ginagawa mo. Baka naman hanggang simula ka lang. Dear MOR Lambing. Parang magkakaaway na naman Ikaw ba, Bea? Kulang ka ba o sobra-sobra na sa lambing? Sa itsurang parang sobra-sobra na eh. Anong expression ko? You don't wanna know? Okay. Ayan, pero bukas na mga kapamilya, samahan niyo po kami maglambingan sa pananghalian. Nakasama niyo nga po DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, peace, stay happy.